Mapaparami akong rice Putong dun. walang... Check lahat yan, tatlo yan ha. Hindi, kahit ano, at saka kung madadala nyo ngayong araw na to, hindi naman ako demanding. Demanding. Rodelisa Ulidan, maraming magandang salamat. umaga sa iyo. At si Maritoni Angara Rogers, nakamonitor sa atin from Anjo, Japan. Yan. Meron ka pa? Wala na. Si Attorney Tranquil Salvador III. Sorry, mali palang Tranquil. Tranquil. Attorney Tranquil Salvador III. Defense lawyer po ito sa Corona impeachment trial at managing partner ng Tranquil Law. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Good morning po, Alvin sir. and Doris, magandang umaga. At sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyo. Napanood kita sa coverage ng ANC with Carmina. Ang galing naman mag-analisa ganyan ba? ng Tranquil. Hindi nga. Nanonood nga ako nung panahon na yon. Although part lang, hindi ko na, kasi nagsusulat na ako eh. Pero naririnig ko yung analysis, magaling. Ano? Attorney, anong position nyo doon sa nilalaban ng magkapatid na Cayetano? May punto ba sila na kung anong nakalagay sa deliberation, dapat sundin natin yun ang intent ng framers? Paliwanag po natin ayon doon sa dapat na paraan ng pag-interpret ng batas. Una po, babanggitin ko ito, na meron po tayo sa law school na subject na statutory construction. Kaya kahapon, may mga nagpapalipad hangin, hindi ko na babanggitin kung sino ang senador. Yan law school. Alam mo yun? Hindi ka gagraduate na hindi mo alam. Hindi ko po yun babanggitin. I would not mention personalities. Pero po may subject na statutory construction. At ang sinasabi po doon, kung malinaw ang batas, ayun lamang ang i-apply. Verba legis. Okay? Yung mismong wording ng batas lamang, ang i-apply mo kung maliwanag ng batas. Subalit, kung may mga pagkakataon na nangangailangan ng paliwanag. Bakit? Kasi hindi maliwanag ang batas o kulang ang batas. Na magkakaroon tayo ng haka-haka, agam-agam, paano ba natin i-apply ito? Anong gagawin? Babalik ka sa deliberations. At hindi lamang po ito sa Constitution, pati po sa mga batas. Paano ba dineliberate nung mga nag-draft dito? Ano ba ang kanilang kagustuhan nung nilagay nila ang wording ng batas? Kaya nga po makikita niyo may mga senador kahapon na bumalik sila doon sa constitutional deliberation ng 1986. Wala pong masama doon. Wala pong masama doon. Kaya nga sinasabi diyan, yan ang ordinarily verba legis, ang batas, i-apply mo. Kung kailangan ng interpretasyon, doon ka lamang pupunta doon sa deliberasyon. Kung napakaliwanag, huwag ka lalabas ng batas. Yun ang statutory construction. Ngayon, yung sinasabi natin na pwedeng, wala namang nakalagay eh. Which is right. Article 11, Section 3, Paragraph 6 doesn't say anything. All it says is that it is the Chief Justice who will preside in a trial of the President. It doesn't say that the Senate President and all others. Yeah. And that is why there is such a window. Di ba? Kasi ang guidance mo dyan, yung deliberation. Ngayon, kung merong magpipili, magbubungguan ng kabilang panig, dalhin nyo sa Korte Suprema. Yan lang yan. Ganun lang yun. Kumbaga, ang Korte Suprema. Pero pwede din na hindi yan decision na ng Korte Suprema at sasabihin ng Korte Suprema, hindi internal rules nyo yan eh. Tama ka rin doon. Pwede mangyari yon. Kasi may mga pagkakataon, maganda yung angle na binigay mo. Sasabihin, yung aspect na lamang lang yan, ang iaakit namin. Pwede sabihin ng Supreme Court, workings nyo yan. Besides, we could say that pag-implement nyo yan, iwanan na namin yan. Pwede sabihin ng Supreme Court, non-justiciable. Especially so, kasi na-resolve na yung 2/3 eh. Kung hindi inayos yung 2/3 ng presiding officer, magandang subject ng discussion yun pag inakyat sa petisyon. Sino ang presiding officer? Ano boto ng 2/3? Palagay ko, baka resolvehin ng Supreme Court. That would require interpretation. Ito kasi, pwedeng kita nyo, tumuloy ang trial kahit na mayroong ibang nag-object. Kasi ang pahiwatig nun, defilean nyo ng kaso. Pag pinigilan ng Supreme Court, sige. Ngayon, narinig kita bago ko pumasok. Paano kung may mag-file? Okay, let's play around with this discussion. Paano kung may file? Maglaro ang ating isipan. Nakabimbin yun doon. Okay, ngayon hindi natin sinasabi yung mangyayari, katulad ng sinabi ninyo, nagkaroon ng conviction. Nakabinbin yun doon. Nagbago ng administrasyon, nagbago ng ihip ng hangin. Can it be resolved? For as long as it's pending there, it will be resolved. I'm not saying that this is what will happen. What I'm saying is that for as long as the case is active, it could be resolved.
Oo. So pwedeng mangyari yung kinakakaba ni Bigornia na baka ganitong desisyon tapos sa dulo i-reverse lang pala. Oh, yun na nga ang Pero iniisip ko. for that to happen, someone has to file a Magpa-file. case. Yes, Oh. yes. Kasi may iba dyan, baka isip lang, sige, lagyan lang natin ng petition dyan. Tapos later, kaya lang nga, ito ang tingnan natin, paano, mababalik pa ba siya? Kung tapos na yung termino niya, di tapos na. Kaya lang nga, pwedeng bisitahin kung pwede siya tumakbo. Yun Diba? nga, oo. Kasi yung pagkatanggal sa dyan, kung sakali, hindi ko sinasabi mangyayari, no? Ano na yan immediate yan executory yan. Unless naki-question, wala, tanggal ka na yan. Ngayon, ang kasunod na yan, mga kaso, pag may mga kaso, ipa-file sa'yo. Oh. Attorney, paliwanag niyo po yung anggulo naman kahapon na para nag-attempt yung prosecution na babasahin bawat articles of impeachment at saka parang may plea. Anong plea mo dito sa article? Ganito. Maganda yung tanong mong yan. Parang arraignment. Parang arraignment nung lumilitaw. Oo. Kasi narinig ko yung ispo rin Tama kayo dyan. Paliwanag natin. Para natin maintindihan yan, kailangan bumalik pa rin tayo sa rules. Yan ang sasabihin natin sa ating mga manonood. Lagi po kayong babalik sa rules. Ang nakalagay sa rules, kasama ng sagot, pwede ka na mag-enter ng plea. Kasama ng sagot, pwede ka na mag-enter ng plea. And nothing in the rules would actually say that there will be an actual arraignment. Walang wording na. Kasi ang arraignment, yung binabasa sa iyo ang sakdal, sa criminal case yun Babasahin sa iyo gaano kahaba yun. Tapos sasabihin mo, not guilty. In fact, kung siya'y hindi umapir according to the Senate rules, pwede lang enter yung plea. Mag-enter sila ng plea. Kahit abogado niya, pwede mag-enter ng plea. Oo. Inaasahan ko nga sasabihin ng abogado niya lang, we're here, we will enter a plea of not guilty. Pero inano niya, pinuntahan niya yung rules Sinabi niya, wala yan. Hanapan mo, may arraignment. Diba? Ganun ang linya. Oo nga. Ngayon, isa pa yan. Kasi, yung yung may optics kasi yan Pag binasahan mo. Yeah. Pag binasa mo kasi yan, iisa-isahin mo. Tapos ang tatanungin doon, kasi alam naman lang hindi darating, asan ang Vice Presidente? Hindi niya hinaharap ang charges sa kanya. Oo. Isa pa rin, kung present siya. Let's flip side, kung sakaling present siya, di malaking bagay. Kita mo, malaki talaga demanda. Oo. Kaya mabilis ang depensa Ang bilis ni Correct. Season sumagot na hindi. Teka muna, anong gusto mo mangyari? Arraignment. Magaling din yung defense lawyer, Attorney Tranquil. Hindi kasi ang rule of thumb naman dyan, sa mga abogado, alam naman yan lalo na ng mga practitioner na just be diligent. Pag pupunta ka, at least nabasa mo na yung rule para alam mo may huhugutin ka. O kung may jurisprudence na significant, may huhugutin ka. Kasi gugulatin ka ng kalaban mo dyan. Kasi lalo na to trial. Ang sabi nga nila, when you try a case, you should be on your feet. Dapat alerto ka. Oo. Nakita nyo? Alerto ka. Kasi hindi mo alam, napansin nyo kung ano sinasabi minsan. Alerto ka, kahit yung presiding officer, dapat alerto. Attorney, sa nangyari kahapon, pwede ba na mga kagaya mo, na mga legal luminary, tama ba ako, partner? Hindi naman. Legal Eagle. Legal eagle. Atenista ka ba, Tranquil? Yes. Ayo, yes, Eagle nga. Legal Oo, Eagle. legal eagle. Ay makakabuo ka na kahit na kahapon pa lang nagsimula. Nakikita mo na ba yung kung ano yung strategiya nung bawat kampo? Kasi sabi ko nga kay Alvin, yung isa playing to the gallery, yung isa naman, syempre sabi mo naman ngayon, Stick to ang the rules. bilis. Oo. Yes. Maganda yung observation yon. Yan, makikita parang sneak peek muna yan nung paano nila hawakan ang kaso nila. Pero hindi natin masasabi na ganyan na yan. Okay, tingnan natin yung yung prosecution. Tama kayo. Kasi inano niya tayo mga Pilipino, mga kababayan natin nagtatrabaho. Tayo naghihirap. Ito ang nangyayari. Tama yung observation niyo. So, ang tinitingnan nila, ito mabigat to. Kailangan dito. Without actually saying accountability from the very start. Nahirapan tayo lahat Tapos dito lang napupunta pera natin. Ganun yun. Pero yung kabila, ready rin sila. Sabi nila, itong pagpapatunay nito, burden nyo yan. So hindi pwedeng sabihin nyo lang, patunayan nyo na material relevant evidence. At medyo mabigat yung binitawan niya. Yung sinabi niya, yung accountability, dapat yung accountability cuts across. Hindi naman ito yung wording, di ba? Parang tinuturo niya, hindi lamang itong aking kliyente, kundi lahat. Lahat kayo. Ganun yung tinuturo niya. Oo. Patapos po doon, di ba, pinuntahan niya yung ilang yung mga ilang
potential defenses nila. So makita nyo, yung isa dinadala doon sa defenses niya, yung isa tinitingnan na kailangan ma-shape yung imagination ng tao. Kasi dito kailangan yung ma-capture mo imagination ng tao. Pero mali din. Sabihin ko, Pero tranquil, I don't know, ako lang, personal ko, ako kay Doris, parang mali din yung analogy na porket binoto ka ng 32 million, ay mas malaki pa raw kaysa sa boto ng lahat ng mga nag-file sa kanya. So, ibig mo sabihin, pataasan lang ng boto ito pag hindi magkakamali yung mas maraming boto? Agree ako sa'yo na hindi dapat ganon. sa ano po yan? Just part of their persuasion sa tingin ko. Tama kayo, hindi significant yon. Sa akin pananaw din, hindi yun significant kasi kung marami, yes, okay, marami, that's on record, marami, but it doesn't mean na hindi ka accountable. Ganun yun. So kaya lang, syempre, alam nila that's their strength. Tandaan nyo, ang abogado, ang i-highlight nila, yung sa tingin nila, lakas nila. Tama. Yun ang highlight nila. Syempre, tingin niya, lakas nila yan eh. O di highlight ko, kahit hindi yan ganun nakakapit sa rule, o hindi siyang ganun significant, kung yung prosecution nagpe-play with the gallery, sila rin maglalaro. Di ba? Parang iniisip mo, yung nanonood, oo nga, bumoto rin ata ako dyan. Bakit nila ginagawa ito? So parang ako rin ang kinakalaban mo. Yun ang ano nun eh. Endgame, yun ang impact. Ako rin ang kinakalaban mo. Bumoto pa rin eh. Correct. Pero it doesn't follow, does it? Hindi naman, it doesn't follow. Pero doesn't. Pero alam mo naman, kayo, matagal na kayo, sa media, alam nyo naman, in all of this proceeding, meron lying legal, constitutional, at meron niyang political, at kasama sa political, yung communications. Tama. Whoever catches the imagination of the public, unahan yan. Pag nauna ka, lamang ka. So if you were to score, day one, sa palagay mo, who took the first day of the impeachment trial, the defense or the prosecution? Ayoko mag-score, Alvin. Ikaw talaga. Preliminary lang yan eh. So wala pa. Wala Kumbaga, pa. yun ang sagot, tranquil. Kamo, wala pa. Parang masyado pang maliit ang database to judge. Oo, maaga pa. Oo, it's very Masyado. early in the day. Maaga masyado. Eh, ano nga po, sir? Pinilit na, no? Hindi, masyado pang maaga. Give it maybe a week, ano? Hindi rin, alam mo ba, ito sabihin ko sa inyo, allow me to say this. Alam mo yan, okay, 1 week, 2 weeks, a lot of things could happen. Even 2 days before, a day before the voting, a lot of things could happen. Yung pananaw mo na akala mo, ang hindi natin, never natin makikita, yung legal makikita natin, yung constitutional makikita natin, yung communications, magkakaroon tayo ng mga ilang information dyan, impressions, pero yung political, hindi natin makikita. Kasi kung mag-usap silang magkakasama, makikita natin. Kung may tumawag sa kanila, makikita natin. Yung nakita nyo? Ang tao kasi, tayo, pare-pareho naman tayong tao. Diba? Meron dyan yung mga, sa'yo, tatawag sa'yo. Pare, di ba liwanag naman? Nakita mo naman yung mga ebidensyang ganito. With an intention to persuade. Yeah. Meron namang iba, maaring nakatulong sa'yo nung araw. Pare, dapat tanggal na. Alam mo yan? Yeah. This is just being realistic about things. Yung mga maneuverings, tranquil. Oo, marami yan. Kasi yan ang hindi na natin makikita. Yeah. At yung even yung pre-voting, yung sasabi mo a day before, hindi na. Meron kang snippet, siguro kung yung sa mga iba na malalim sa relationship, malalaman nila. In fact, baka malaman nila yung botohanan yan. But it really something that we will never ever do. Aba, at tranquil, settled na pala yun. Di ba diniklara ni Presiding Officer Cheese Escudero na ang threshold for conviction is 2/3 of the 24. Not 2/3 of the 21, kasi 21 ngayon, di ba? Isa nagtatago, dalawa nakakulong. Isa naka-hospital detention, yung isa nasa kulungan. So, hindi 2/3 of 21, kung hindi 2/3 of 20. Yun ba? Yun na yun? Yun nakakasana sa bato yun dahil diniklara ni Escudero? Well, sabi naman niya kung hindi kayo sang-ayon, edi akyat niyo rin ako. Gano'n naman talaga eh. Kasi doon, ang ginawa niya, which is how it should be read. Okay? Kasi ang nakalagay na exact wording ng Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, ang sabi niya, concurrence, use the word, concurrence of 2/3 of all. Okay? Ano yung concurrence? Affirmative vote yun. Okay? Na ikaw'y sumasang-ayon. Kasi ang tinatanong, makakaboto pa ba yung wala? Natural, hindi. Di ba? Oo. Ano sa tingin mo ba iboboto nun? Di ba? Di yung boto nun, no na. Automatic no. Pag wala ka dun, no ka. Ikaw tatanungin ko sa iyo, Alvin, anong boto niya? Sa tingin mo?
Di ba? Yung hindi makakarating, hindi nga siya makakaboto eh. Di ba? So concurrence of all, tas yung 2/3 na yan, sinasabi nga dyan, ilan ba sila? 24. Tama. Ilan ng 2/3 ng 24 ay 16. Ngayon sabi niya, kung sabihin niyo, dapat yung questionin, umakyat kayo sa Supreme Court, which is actually a very good move for me. Not because of the interpretation, but because he was just applying as he said, the literal reading of the law, of the Constitution. Why? At this point in time, this entire process, impeachment proceeding, to have a bite, should appear to be credible. Yeah. If it appears to be credible, the process, tatanggapin yan ng mga tao kahit hindi sila sang-ayon sa outcome. Hindi, pero ibig sabihin is, binound ba niya ang buong impeachment court sa kanyang deklarasyon kahapon? Or that's up for debate? Kasi mag-iiba yung number, partner. Kung ang 2/3 ay ibabangga mo sa 21 versus 24, mag-iiba yung outcome. Actually, kahapon pwedeng may mag-object, inaasahan. Inaasahan ko may mag-object tapos didiscuss nila. But apparently, pinalampas nila. Hindi ko alam kung nag-preliminar, nag-caucus sila. Hindi ko alam. No? Pero yung sinabi niya, for the time being, ganun yun. Kung merong hindi sangayon, iaakyat nila yun. Kung yung mga ilang supporter ng, let's say, for prosecution, bilang nila, medyo mamahirap ito. Pa-interpret natin sa Supreme Court, iakyat na natin. Pati alam mo ba, ang ganda nung ni-resolve, binagbigay siya ng statement now, rather than later. Parang sinabi niya, kung hindi kayo sa ngayon, akyat nyo na ngayon. There is time for the Supreme Court to look into this matter. Rather na yung isang linggo na lang magbobotohan tapos pa-interpret mo sa Supreme Court. Yun na nga. Baka malate. Yun ang magandang ang nangyari lang doon. Ay, hindi, pero kung hindi, halimbawa nakabitin, may pumunta sa Korte Suprema in the middle of the proceedings, ibig mo bang sabihin, aantayin yung desisyon ng Korte Suprema before they vote? No. In the same manner, yung presiding officer, nag-object yung ilan yung mga kasama, kita mo tuloy ang trial. Tuloy lang. Tuloy lang yan. Ngayon, ito scenario, let's paint a scenario. Paano kung hindi na-resolve? Okay, let's say, dalawang scenario yan. Walang nag-file at ang sinunod 2/3 yun. May nag-file ng petition, nakabinbin sa Korte Suprema. Tumuloy, walang tiyaro. Tumuloy. Nagbotohan. Let's say nagbotohan. Natapos Let's say, hindi ko sinabing ito outcome, nag-conviction. Okay. Ano mangyayari doon? Okay? Yun ba ay question, sabi mo, ay, mooted na tanggal. Ngayon, ang tanong dyan, that's very critical, yan 2/3 na yan. You will have to see, paano yan? Let's say, for example, yung consequence na natanggal na. Tapos, nag-resolve later, much later on. Let us say, probably 2028 or 2029. For instance, tapos niliwanag ng Supreme Court. Ano ibig sabihin, babalik? Hindi na. Maaaring doon sa listahan, babalik siya kung kailan termino niya, pero hindi na siya magiging vice president. Di ba? Nawala na siya. Yun ang mangyari doon. Ngayon, anong consequence doon? She has to suffer na. Ngayon, yung mga kaso niya, di tutuluyan rin. Ganun. Babalikan ko kayo doon sa nangyari kay CJ Corona. Di ba? Noong 2012, tanggal. Tapos dinimanda yan ng mga taxes, civil forfeiture, kung ano. Tapos pagdating 10 years later, doon sa civil forfeiture, nagkamali lang doon sa salin. Tanggal siya sa salin, Nagkamali, negligence lang, oversight. Mali niya yon, pero hindi niya, pera niya yun. Yun yung sandigan by decision na hindi na umakit sa Supreme. Wala na, natanggal na siya. Hindi na mababawi. Exactly, yun ang sinasabi ko. Yeah. So, pwede yan. Diretso lang, sige. Sige. Thank you. Maraming salamat sa insights ng isang legal eagle. Legal eagle? Ano ba kayo, attorney? Ka-eskwela ni Alan Peter Cayetano to. Saan? Sa Ateneo. Ateneo. Oo. So, ano tawag? Nagkabot ba kayo, Tranquil? Ay, hindi. Palagay ko hindi. Kasi labas na ako ng 91. Graduate ako ng 91. Parang mga, parang pasok niya mga, I'm not too sure kung 94, ganyan. So ibig sabihin, mas bata pala si Alan. Akala ko mas bata yung Tranquil. Hindi naman. Mukhang mas bata. Kaya Bagong hilamos lang. Akila o Utopia ka, attorney? Naku, diretso tanong mo, Utopia ako. Utopia. Okay. Thank you, attorney. Mabuhay po kayo. Sa ulitin po, sana makaulit. Ano po? Thank you. Mabuhay ka. Attorney Tranquil
Tranquil, Salvador. Tranquil, oo. hindi ko ma-attain pa Pero din na tayo- Tranquil. Pero ang kilala po siya sa Tranquil. Tranquil, Pero ang oo. bigas po niyan sa English, Tranquil. 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 Salvador III, defense lawyer po ng Corona impeachment trial at managing partner na Tranquil Law. Yan. Si Alvin Alchico po ito. Ngalan mo.